Saan? TikTok kasi 5 stop na. Kasi nasa kotse sila. Tapos nag-live siya. Akala siya nagda-drive, parang may violation. Ano? Nagda-drive siya? Hindi, nagda-drive si Wendell. Passenger siya. Nag-live lang siya. May violation. Akala ng TikTok siya. Nag-drive siya while naka-live. Hindi nga walang car seat eh. Mas bata pa kay Yugo yan. Hindi pa nga tinted yan. Diba? Naintindihan ko naman yung safety, pero kung alam mo namang hindi ka naman sa NLEX, SLEX, pabayaan mo ba yung... May dalawa pa sila, dalawang anak pa nga lang sa harap eh. Walang seatbelt. Yung driver naka-seatbelt, yung dalawang bata hindi. Minsan kasi yung mga ganyan, yung mga viewers na parang parang tingin nyo sa amin tanga, parang ganun, stupid ba kami? Kung dito lang naman sa street, may baka naman may pupuntahan lang kasi kaya hindi nag-seatbelt kasi hindi naman siya ganitong highway, may bababa pa, magtatanong ka. Although naintindihan ko kung concerned pa talaga kayo, pero kasi kung kilala nyo naman iba tao, nag-iisip din sila na parang ay ba kasi may pupuntahan pa to, wala naman 24/7, hindi man kayo parang CCTV dito. Sa buhay natin alam mo naman yung totoong concern, tsaka masabi lang. Minsan kasi sa sobrang pangingialam natin sa ibang tao, nawala tayo ng common sense. Nakakalimutan natin yung common sense. Kukwestiyonin mo pa ba yung mga ganyan? Hindi man sa although na-appreciate ko, dapat naman talaga, hindi naman excuse yun na for safety, I know. Pero minsan mag-isip din tayo, katulad dun sa amin yung Pinangkusi Heights. Alam niyo ba kung nasan kami noon? Sa street kami ni Mama, tapos may nag-comment, why are you not wearing your seatbelt? Although naintindihan ko naman, pero alam mo yun, basta. Alam niyo, na-gets niyo ako, guys. Ako naka-seatbelt nun. Parang hindi. Kasi bababa ka dahil may kinuha kay Mama. Okay. Diba dapat kasi may basurahan doon. Umikot tayo. Oo, tama. Kasi bababa ka pa dahil may kukunin ka yata kay Mama, or bababa ko dahil naka-child lock tayo. Pero di mo masisi. Pero alam ko mga ganun kasi for sure sa ibang bansa, kaya naintindihan ko naman, guys. Pero kasi sa amin, hindi na alam naman namin yung ginagawa. Adult na tayo, malaki na tayo. Diba? Hindi talaga masisisi kasi naka-public yung life namin. Pero makikita mo na yung tao ng hilig mamuna. Kasi yung iba natawa, hindi naman na nag-isip, ba't di ka naka-seatbelt? Yung isa ganito. So, ganun lang yun. Pero sa amin, bottom guys, line, you cannot please everybody. Minsan kasi may mga totoong tao naman talaga na nag-aabang lang sila ng mali mo. Meron din naman mahal ka, tanggap ka sa mga kalokohan mo. Yung iba ay nag-aabang lang yan. Ay gusto ko makita ng kamalian na ibang bago. Ganun. Guys, face it, huwag tayo magpaka-impokrita dito. Ganun naman talaga. Kasi galing din ako dyan, naging basher din naman ako for some point in my life. Lahat naman tayo, walang perfect. Kaya nga alam ko yung mga pasikot-sikot ng mga tao eh. Yun lang naman. Ay, bumaba na yung gas. Ito yung reality ng buhay. Kapag nakabiyahe kami ni Daddy, marami kaming pinag-uusapan. True. Sa totoo lang. Minsan mas gusto pa namin yung traffic kasi mas nakakapag-usap din kami. Huwag sa bahay naman, pero syempre sa bahay. May mga times kami sa house na gusto lang namin nagbibigay ng oras sa isa't isa kasi kailangan natin yan. Hindi naman porket mag-asawa kayo, literal na parang pinuon nyo ng isa't isa. Give some space din naman for some time para makapag-muni-muni, makapag-isip. Katulad ko, ganun. Binibigay niya, pag sabi ko, wait lang dada, may kinocompose ng akong caption. Hinahayaan niya lang ako. Pero sa morning, may pasok siya or wala, may time talaga ako for myself. Hindi niya ako nililimitahan doon. Hindi ko rin siya nililimitahan. Ganun. Kasi siguro nag-workout din yung relationship namin kasi may yung respect nando doon din na parang hindi kami, although mas seloso siya, mas parang protective siya sa akin, pero hindi halata kapag sa personality ko kasi lagi akong
pupunta pero between sa amin